A blessed Resurrection Sunday to everyone. Sabi nga ng awitin, our God is risen, He is alive. Hallelujah. At manalangin po tayo. Father God in heaven, in Jesus' mighty name, our risen Lord, and by the mighty power of the Holy Spirit, we thank you, Lord, sa lahat ng mga nakakapanood nito, O Lord, at ipatuloy kang manguna. Continue to bless each and everyone, O God, because you are the God we serve. Ikaw ang makapangyarihang Diyos na aming pinaglilingkuran, at alam namin, Panginoon, Ikaw ang siyang tutugon sa lahat ng pangangailangan ng bawat isa. Hallelujah, na nakakapanood nito. Bless your word, O God. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. At dumako po tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Alam niyo po, last Friday, inalala po natin ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. At mababasa po natin sa Matthew chapter 27 verses 57 to 66. No? Si Joseph of Arimathea, no, a rich man, he went to Pilate para kunin ang katawan ni Kristo. At sa Book of John, makikita natin na kasama niya dito si Nicodemus, a Pharisee, no, and a member of the Sanhedrin. These two persons, no, si Joseph and Nicodemus, they were secret followers of Jesus Christ. Hallelujah. Pero sila ang nag-asikaso, they risk their reputation, amen, para lang maasikaso ang burial ng ating Panginoong Jesus. Are you a secret follower of Jesus Christ? Amen. Ikaw ba ay nahihiya nung tinanggap mo pa ang ating Panginoon? Nahihiya ka sa iyong mga kaibigan? Nahihiya ka sa iyong mga kasamahan sa trabaho? Nahihiya ka maging sa iyong mga mahal sa buhay? No, naiya ka ba? This is now the appropriate time to step out of hiding and let others know kung ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Lalo na po kapag ikaw ay nag-iisa lang, no, na talagang nananalig sa Panginoon, sa iyong pamilya, ipaalam mo sa kanila na tunay nga buhay ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, at kailangan din nilang makilala ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. At when the chief priest and the elders, no, naalala nila, no, they met with Pilate dahil naalala nila ang teaching ng ating Panginoon that on the third day Jesus Christ will rise again. At tunay nga, Jesus will be risen on the third day. Mas naalala pa ng mga Pharisees ang teaching na ito kesa yung mga disciples. Nasaan na ba yung mga disciples? They went into hiding, no? Kumbaga, dahil natatakot sila na baka mahuli sila ng mga Romano. Kaya sila ay nagtago, at kung maalala natin, even Peter, no, denied Jesus Christ 3 times dahil ayaw niyang mahuli ng mga Roman soldiers. At lumapit nga itong mga chief priest na ito at sinabi kay Pilate na kailangan nalagyan ng guard, no, ang tomb ng ating Panginoon. Bakit? Dahil sinabi baka nakawin ng mga disciples ang katawan ni Kristo at sasabihin na nag-resurrect ang ating Panginoon. Pero the Pharisees failed to realize that no seal, no stone, no army, no guard can prevent the resurrection of our Lord Jesus Christ. Indeed, He is alive. Why? Because He is risen and is alive forevermore. So pumunta po tayo sa chapter ng resurrection ng ating Panginoon sa Matthew chapter 28. Hallelujah. Sabi po dito, after the Sabbath, as Sunday morning was dawning, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. So, yung dalawang Maria pumunta sa libingan. Suddenly, there was a violent earthquake. Nagkaroon ng napakalakas na lindol. Hallelujah. An angel of the Lord came down from heaven, rolled the stone away, and sat on it. So, isang anghel ng Panginoon ang bumaba mula sa langit at iginulong ang malaking bato. His appearance was like lightning. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat, and his clothes were white as snow.
kasing puti ng busilak ang kanyang damit. The guards were so afraid that they trembled and became like dead men. Nanginig sa takot ang mga bantay at bigla na lang silang bumulagta na animoy mga patay na. This is the message of the angel. The angel spoke to the women. Number 1, this is one of the message, you must not be afraid. Alam niyo po, the message of the resurrection is not fear but joy. Amen. Lalo na po ngayon, no, marami pong nangatatakot sa pangyayari, lalo na po pandemic, sa COVID-19. Nagkakaroon ka ng takot, no, dahil hindi lamang dahil sa COVID, kundi wala kang maipakain sa anak mo, wala kang pera dahil nawalan ka ng trabaho, bagsak ang negosyo, at kung minsan namatayan ka pa. No? So, fear is rising up. At ito ang mensahe ng resurrection, do not fear because Jesus is alive. Hallelujah. At I know you are looking for Jesus who was crucified. The second message sa verse 6, sabi doon, He is not here. Yes, He is not here. He has been raised just as He said. Kumbaga, there is an empty tomb. Amen? That Jesus, we should not look Jesus from among the dead. Why? Because Jesus is truly alive. He is risen. And number 3, na message, come here and see the place where He was lying. So, He is talking to the 2 women na, hali kayo, tignan ninyo, na talagang there is an evidence na makikita nila that there is an empty tomb. Why? Because resurrection is a historical fact na talagang nakita ng marami that there is an empty tomb or there was an empty tomb. Hallelujah. So number 7, sa verse 7, go quickly now and tell His disciples. So that is the 4th message. He has been raised from death and now He is going to Galilee ahead of you. There you will see Him. Remember what I have told you. Go and tell. So, kumbaga, ang message ng resurrection, dapat, kumbaga, ibinibigay natin sa iba. Sinasabi natin, ipinapahayag natin sa iba para magkaroon din ng bawat isa ng pag-asa. Dahil ang ating Panginoong Jesus, indeed He is risen at Siya lamang ang ating pag-asa. He is alive and alive forevermore. Hallelujah. Jesus' resurrection is the key to the Christian faith. Bakit kaya? Why? Because just as He has promised, no, that on the 3rd day, He will rise. He will be risen. Lahat ng mga pangako ng ating Panginoon, no, ay hindi po Siya nagsisinungaling. Gaganapin Niya ang Kanyang mga pangako sa mga taong nananalig sa Kanya. Hallelujah. At Jesus' bodily resurrection shows us that the living Christ is ruler of God's eternal kingdom. Amen. So alam niyo po last Sunday, na-celebrate yung Palm Sunday. Why? Nung pagpasok ng ating Panginoong Jesus sa Jerusalem, everybody, no, the Jews were shouting Hosanna. Ang ibig sabihin ng Hosanna is save me or save us. At gusto nilang, ginagawa nilang hari, no, yung kanilang thinking, siya ay earthly king. But Jesus is not an earthly king. He is our eternal king. Dahil death, ang bawat isa ay mamamatay, but then death is not the end. Death is only the beginning because there is a heavenly life. There is a future life. Hallelujah. At tunay nga, the power that raised Jesus from the dead. Sabi nga sa Romans chapter 8 verse 11, the Holy Spirit, the power that raised Jesus from the dead is available for us now. It will quicken our mortal bodies. So kung ikaw ay nagugulumihanan, kung ikaw ay nade-depress, ang banal na spirito, the power that raised Jesus from the dead, will quicken our mortal bodies. Na talagang bibigyan kanya ng pag-asa, bibigyan kanya ng kakaibang comfort, ng guidance because of the Holy Spirit. At tunay nga, we can be certain of our resurrection
because He was resurrected. Alam natin, sabi nga sa John chapter 11 verse 25, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Hindi natatapos ang ating buhay sa kamatayan dito sa lupa. Amen. There is life after this life with our Lord Jesus Christ. Kaya nga napakahalaga ng resurrection, no? Dahil ito rin ay ginagamit, it is our foundation to witness unto others, to tell to the world that our Lord, ang ating pinaglilingkuran, ang ating Savior is alive, and He is alive forevermore. Amen? Amen. Praise the Lord. Paano kaya pag hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoon? 1 Corinthians chapter 15. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 15 verse 14. Sabi dito, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, if Jesus was not risen from the dead, walang kabuluhan ang aming pangangaral. Our gospel preaching is in vain. Number 1, kung hindi binuhay na muli ang ating Panginoon, walang katuturan ang iyong pananampalataya. Our faith is in vain. So verse 15, kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos. So number 3, the apostles, no, magiging false witness. They will be false witnesses, considered sila, no, if Christ was not risen from the dead. Sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo. Kung talagang di bubuhaying muli ang mga patay. Sa verse 16, kung hindi bubuhaying muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. Sa verse 17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nahango sa inyong mga kasalanan. So kumbaga, we are still in our sins pala kapag hindi binuhay ang ating Panginoon. Hallelujah. At sabi pa dito, at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Verse 18, hindi lamang yan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nanalig kay Kristo ay napahamak, no? Kumbaga, believers have perished at death, napahamak. Kumbaga, we will be all perishing at death. Mapapahamak ang lahat kung hindi binuhay si Kristo. And the last one sa verse 19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng lahi. So, Christians, no, kaawa-awa naman sila. Christians are to be pitied, no? So, kumbaga, kung hindi binuhay ang ating Panginoon, our gospel preaching is in vain, our faith is in vain, the apostles were false witnesses, we are still in our sins, believers have perished at death, and Christians are to be pitied. Nakakaawa tayong mga Kristiyano. Pero hindi nga po totoo yun. Dahil ang katotohanan, si Jesus is risen, and He is alive forevermore. Amen? Praise the Lord. Kaya dapat ay magsaya ang bawat Kristiyano na tunay ngang nananalig sa ating Panginoon dahil buhay ang ating Panginoon and He is with us. Amen. Pagkatapos po na nag-resurrect ang ating Panginoon, nagpakita siya, no, sa iba't iba, no, at isa sa kanyang pinakitaan ay ang kanyang mga disciples. Sa John, basahin po natin, no, Jesus appeared to the disciples including Thomas. Sa John chapter 20, hallelujah. Sa John chapter 20 verses 24 to 31. Amen. Sa John chapter 20, nagpakita po ang ating Panginoon, no, sa mga disciples. 20 verse 24, one of the 12 disciples, Thomas, called the twin, was not with them when Jesus came. Nung una kasing nagpakita ang ating Panginoon, ay sa mga disciples ay wala si Thomas. So the other disciples told him, we have seen the Lord. So yung mga disciples, sabi nila, nakita namin ang Panginoon. Thomas said to them, unless I see the scars of the nails in His hand, no? Kumbaga, hindi ako maniniwala, no, hangga't hindi ko nakikita ang butas ng mga
pako sa kanyang mga kamay and put my finger on this and on those scars and my hand in his side, I will not believe. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita yung butas ng kanyang mga kamay at na ilalagay ko ang aking daliri at ang aking kamay, no, na ilalagay ko, no, sa tagiliran niya. Hindi ako maniniwala. So verse 26, a week later, the disciples were together again indoors and Thomas was with them. The doors were locked, but Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." So the message of the resurrection is about peace. Sumasa inyo ang kapayapaan. Hallelujah. Why? Because Jesus is the Prince of Peace. Amen. Sa mga pangyayari ngayon, maraming natutuliro. Kumbaga, wala ng peace, wala ng peace of mind dahil sa lahat ng mga pangyayari. But then, kapag tayo ay nananalig sa ating Panginoon, there is peace. No, magkakaroon ka ng kapayapaan na kahit nagkakagulo na, nandun pa rin ang kapanatagan mo dahil si Kristo ay nasa puso mo. There is peace. Sabi nga, then he said to Thomas, put your finger here. No, ilagay mo ang iyong daliri dito and look at my hands. Tignan mo ang aking mga kamay. Then reach out your hand and put it in my side. At yung kamay mo ay ilagay mo sa aking tagiliran. Stop your doubting and believe. Kumbaga, huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka. So verse 28, Thomas answered him, "My Lord and my God." Sumakod si Thomas, "Panginoon ko at Diyos ko." So verse 29, Jesus said to him, "Do you believe because you see me?" Naniniwala ka ba, nananalig ka ba dahil nakikita mo ako? How happy are those who believe without seeing me. Mapapalad ang mga tao, no, na naniniwala, nananalig sa akin kahit hindi nila ako nakikita. Tunay nga po, our faith is not based on what we see or what we feel. Our faith is based on the power of the Word of God. Amen. Natunay nga, nananalig tayo, naniniwala tayo sa Diyos sa kapangyarihan ng Kanyang mga salita. At kung ano ang naisusulat dito tungkol sa ating Panginoon, nananalig po tayo doon. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po, itong COVID-19, hindi naman po talaga natin nakikita. Amen. Siguro nga, gaya nung sinabi ko, mga scientists lang, mga nag-aaral tungkol sa virus, ang nakakakita nito. Pero, naniniwala ang marami, no, na talagang why? Because of the effect, maraming nangamamatay, maraming nagkakasakit dahil sa COVID-19 na ito. Amen. At maraming tao na dumaan, no, they live the horrors of Friday or the stormy Friday. Even ngayon, no, talagang nasa horrors of Friday tayo. Pero huwag nating kalimutan that there is a resurrection Sunday. Nung Friday, nung namatay ang ating Panginoon, no, maybe hell talagang is celebrating. But then, the devil or ang diablo, hindi niya alam ang buong plano. Hindi niya alam that on the third day, no, the resurrection Sunday, hindi niya alam na mabubuhay na muli ang ating Panginoon. At kung minsan ang buhay natin ay parang nasa horrors of Friday or stormy Friday, maraming problema, pero huwag kang mawalan ng pag-asa, kapatid. Matatapos din yan. Hallelujah. Natunay nga, Sunday is coming, hope is coming. Kung may problema ka sa relasyon, no, sa pamilya mo, God can resurrect, no, your relationship. Kung problema ka sa future ng anak mo, God can give you hope. Amen. Kung ang business mo ay down, pwedeng ma-resurrect ang business mo. There is hope for a better future, for a better tomorrow, because Jesus Christ is alive. God can turn any tragedy and turn it into victory. Walang mahirap sa ating Panginoon. Kaya patuloy po tayong magtiwala. Hallelujah. There is a song that goes this way. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone.
because I know who holds the future, and life is worth living just because He lives. Amen. Dahil siya ay buhay, kaya kong harapin ang bukas. Dahil siya ay buhay, nawawala ang takot. Hallelujah. Because I know, alam ko na ang may hawak ng aking buhay, ng aking future ay walang iba kundi ang Panginoon. And life is worth a living. Mahalaga ang buhay. Mag-enjoy sa buhay because He lives. My Lord Jesus lives. Hallelujah. Let us pray. Thank you, O God, for the power of your words. Thank you, Lord Jesus, na tunay nga buhay ka at nananatiling buhay at hindi mo kami iniiwan o pinapabayaan. Hallelujah. In Jesus' name, amen.